Hello, ako si Dogs pero di ako aso. Nandito tayo ngayon sa Katiklan Airport. So dito sasakay tayo ng tricycle papunta sa Katiklan Port. At pagdating sa Katiklan Port, doon naman tayo sasakay ng boat papuntang Boracay. Let's go! So ang tricycle na to sa pagkakatanda ko is 150 pesos. So from airport papunta sa Katiklan Port na yan. So ito, ngayon naman nandito na tayo sa may seaside nila. Mamaya makikita kayong eroplano dyan magla-landing. So, ayun yung eroplano, AirAsia flight yon, yun yung naglanding. So, kailangan lahat ng dumadaan dito sa kalsada, hihinto muna. Hello mga dogos, so nandito tayo sa Henan Park Resort. So dito tayo ngayon nagsistay, dito tayo ngayon sa Boracay. Tapos ngayon, kumakain naman tayo sa Two Seasons. So, ngayon naman nandito na tayo sa Two Seasons Resort. So, ito yung sikat na four cheese and oyster sisig. So, dito tayo magla-lunch. So, papunta dito, nag-tricycle lang kami from Henan Resort. So, mga 10-minute ride lang yun. So ngayon naman dumating na yung aming order. So umorder kami ng 4 cheese pizza tsaka tong oyster sisig. Actually meron pa yung liempo pero hindi na lang namin nakunan. So tara, sabay kayo sa amin, kain muna tayo. So ngayon naman tapos na tayong kumain. So maglalakad na tayo palabas nitong Two Seasons Resort. Ang bill namin kanina is around 1,300 pesos. So medyo mahal yon, pero syempre pag nandito ka sa Boracay, sulitin mo na. Subukan mo na yung mga specialties nila. Regular lang yung ano. Yeah! Holiday, ano? Henan Henan Park. Wala. Ay. Ay. Meg? Meg? Binigyan ka? So ngayon naman nandito tayo sa elevator. Galing tayo nito sa hotel room. Tapos pupunta tayo ngayon sa baba para kumuha ng beach towels. So yung mga beach towels na yan, mamaya makikita nyo nasa may pool area siya located. Hey, yun. Punta mo na. So dito sa Henan, kailangan mo ng beach towel card para pahiramin ka nila ng towels. So bibigay mo yan kapalit ng towel. So ito ngayon, naglalakad tayo dito sa may pool area ng Henan. So halos pare-parehas naman yung itsura ng pool ng Henan. Actually maganda nga siya. And very resort type yung itsura. So ito, nandito na tayo sa may bar. Actually katabi nitong bar yung kuhanan ng towel, beach towel dito. So bibigay mo lang yung
card na binigay sa'yo kasama nung susi ng hotel room nyo. So, ang bibigay sa'yo sa check-in is hotel key and beach towel na card. So, yan. Nakuha ko na. And ngayon naman, naglalakad na tayo palabas dito sa hotel. So, yan. Ito, nandito na tayo sa may driveway. Yan. Actually, nandito na tayo sa may kalsada na to mismo. So, yan. Dito tayo mag-aantay ng tricycle natin. Papuntang Diniwid Beach. Higher. Kuya, pag ganun kami, Diniwid. Magkano yung ganito? Sa ano po namin, 250 po. Dalawa na kami. Opo. Malayo. Regular lang dapat. Wala bang regular doon na? Kasi yung pag regular sir, sa kalsada lang kami sa diniwid kasi sir, palooban. Malayo. 252. Regular lang. Thank you, wag na lang. O ganito na lang sir, 150 and then pick up lang ko na ibang pasahero. Pero hanggang City Mall yung regular, and then diretso pa yun sa Papasok rin pa rin kami. Ano na? 150 lang ma'am. Tapos papasok na tayo. Sige. Sige. Mag-pick up lang ko ng ibang pasahero hanggang City Mall. Sige. Okay. Thank you. Nalipat na daw ito, 150 lamig, diniwid. Ato daw. Nalipat na daw ito, nagalit kami. Okay. Ano pa kayo sir? Diniwid. So ayun, nag-away pa yung dalawang tricycle. So base kasi dun sa explanation nitong sinakyan naming tricycle ngayon, kumbaga nagka-cutting trip daw yung una naming tricycle na sinakyan. Kaya nagalit siya. So ginawa niya, pinagalitan niya, and sinitan niya yung unang tricycle na sinakyan namin. Problema, napasubo siya dun sa presyo na binigay sa amin kasi ang usapan namin dun sa tricycle na yon 150 pesos. Wala eh. So kailangan niyang sumunod din. 150 rin yung binigay niya sa amin. So okay, ngayon naman nandito na tayo sa Diniwid Beach. So binaba kami ng tricycle, siguro mga 100 meters. 100 meters away. So kailangan mo maglakad dito sa parang eskinita. Mga typical eskinita papunta sa beach. So ganyan. So maliit lang yung lalakaran nyo. Pero sa dulo niyan, yan na mismo yung pinaka beach. So eto. Ayan, pag nakita nyo yan. So welcome to Diniwid Beach. So ayan, 'di ba? So maraming tao, marami rin turista dito sa Diniwid. So medyo ibang-iba siya sa typical Boracay na iniisip mo. Medyo ito yung parang Siargao type. Tahimik lang. Pero marami pa rin turista na pumupunta. Ganda ng bahay doon ha. Siyang bayan. So, ganyan yung sitwasyon dito sa Diniwid Beach. May nagbi-beach volleyball sa gilid. Tapos may nagsiswimming. So, medyo ibang-iba yung itsura niya sa typical alam nating Boracay. Pero yan, maraming tao rin dito. Maraming turista. And I think yung iba rin dito, mga lokal na to dito. So, siguro, nila to. Parang quote-unquote secret beach. So yan, so makikita nyo dyan, marami nakaabang, marami nakaupo dun sa sand kasi sunset time. I think around 5 o'clock na ata to, or before 5 kami dumating dito sa Diniwid Beach. So yan, makikita nyo yung mga rock formation,
So may bato-bato. Parkingan ng mga bangka. Para makarating kayo dito sa kabilang side, may konting hagdanan lang. So parang ibang side din to ng Diniwid Beach. Ayan. Nakita nyo may mga nakapark na mga bangka. So ayan. So, kami naman, dito na kami umupo. Naglatag lang kami dito ng beach mat namin. So, yan. So, ginaya lang namin yung ibang tao kasi nakatingin lang sila dun sa sunset. So, yan. Change of plan. So, maglalakad tayo papunta dun sa area na yan. Dun sa bundok. So, let's see kung kakayanin natin. Kailangan kang padala? Dapat ikaw nandun ko. Ha? Hindi ko rin ano eh. Isip, akala ko kasi doon lang tayo sa ano. Pwede rin. Mamaya. Eh, hindi, tapos pagdating di parang hindi ko masyado. Pero maganda to. Ito yung hinahanap natin sa ano, sa Bohol. Di ba nung naghahanap tayo sa ano, alala mo sa Bohol na maganda beach dito. Parang Hawaii. Ooh. Okay. Dito flat lang. Ay, mas okay. Mas marami yung swimming dito. Pero, ang gusto ko makita yung sinasabi ni Kuya. Buka. Kumama ba? Papunta na ako dito. So, yan guys. Oh, laki ng kuiba. Yun sa taas. So, tayo galing kanina. Dito na tayo sa may cliff. Dogos United. Go. Sige lang. Ooh. Parang yung sa Hawaii, honey. Sa may turtle. Turtles. Careful, my love. Oh my God. Picturan dun. Picturan area dun. Meron namang hawakan. So to, pag nakikita nyo to, meron namang hawakan. So, ano naman, medyo safe. Medyo safe naman. Oh my God. Yeah. Yeah. Alright, so nandito na tayo sa kabilang side. Yun na yung ano, doon yung station 1, 2. Dito na. Oh my God, may butas. Diyan lang.
naman pala, madali lang eh. Wow! Wow! Easy. Easy peasy. Station wala pala. Yeah, you can hold it. Maganda, at least ginawa nila ng Okay. Secret beach. Feeling ko ito talaga yung sinasabi nila ng secret beach. Yun lang pala, honey. Lumayo kasi, umakyat pa ng bundok yung tricycle. Oh, dito. Oo, ganun. Eh, dito Sa lang pala sila fairways. dumadaan eh. Fairways, tsaka dun sa ano, yung, ano ba yun? Sa New Coast. Oh. Dito nga. Dito yung sinasabi nila Charlotte. Sila Saan? At least may daan. Siguro dati wala. siguro dati. Hey my love, let's take a picture. Ay, tama. Bahala na naman ano. Ay, hanggang doon. Uy, mag-swimming. Ah, shit, naalala ko na to, honey. Nag-swimming ata kami. Ay, hindi. Iba ata yung iniisip ko. Kami ata nila Benjo yun. Alam ko meron akong instance na gano'n na from ganitong beach. Nag-swimming kami pa gano'n. Eh, kaya pa namin nun. Pero nung ano pabalik, pa-rescue na kami. Right. Malapit na tayo sa dulo. Ganda oh, merong ano, lakaran. Medyo adventure lang yung unang part. We walk from there. Unang part sa atin. Pero kung galing ka dito sa main beach, yun yung huling part. Hindi mo na kailangan ng 250. Hindi na kailangan 250. Kanina, 150 lang yung binayaran namin. Sabi ni Kuya, 250 daw kami pa uwi. Hindi, 250 talaga yung fare. Yeah, hindi ko nga. Nakalusot lang tayo dun sa 150. So yan. Ito na. Ay, dito na yung donut na yun. Ay, yung mango. Ah, yeah. Layo pa yun. Nandun pa. Ayun pa nga yung grotto eh. Dito na kami sa kabilang beach. Feeling ko honey, gagawing ano dapat yun. Parang resort eh. Hindi ko alam. Oh my god. Dito malulog. Hindi na mo ano. Dapat yung ibang... Doon maayos naman eh na. Hindi na siya ano. Alright. So dito na kami. Dito na kami sa main beach. Yun. Yun yung main beach. Yan. Okay, fast forward naman tayo dito sa next day. So yan, kumakain kami ng buffet breakfast dito sa Henan. As usual, masarap naman yung breakfast nila dito. Medyo kulang nga lang. Medyo nakulangan nilang yung menu. Pero goods lang, ayos lang. So ngayon naman, naglalakad na tayo dito sa labas ng hotel. So yan, so maglalakad lang kami papunta sa D-Mall area. Actually, maghahanap kami ng ano ngayon, ng barbershop. So, dito natin shoot yung ating barbershop serye. Ayan. So, naglalakad lang tayo from hotel
Yung D-Mall is around siguro mga 5 to 10 minute walk. Malapit lang actually. Baka kung mabilis-bilis ka pa nga, wala pang 5 minutes. Andiyan ka na sa D-Mall. So yan. Yan, pag nakita nyo na yan, McDonald's. Yan. So malapit na tayo sa D-Mall. So, ayan, nandito na kami sa D-Mall, Boracay. Ayan. So, nakita niyo yan sa likod ko. Yung signage ng D-Mall. So, ano to? Oras nito is around 9 a.m. 9 a.m. in the morning. So, yung mga ibang shops dito sa D-Mall, medyo, sarado pa or nagbubukas pa lang. Dito na yun. So ayan, nandito na tayo sa may loob ng D-Mall. So ayan, makikita nyo may mga naka-open na at yung iba rin naman ay naka-close pa. Ayun, yun. So ayan, so naghahanap kami dyan ng nadaanan naming barbershop. Hindi nga lang namin maalala kung saan mismo. Silicon Valley. So ayan, so lakad-lakad lang kami dyan. And ito, dito na ata namin nakita yung barbershop. So yan, so tinitingnan ko. Ate, open Kasi na ba yung parang barbershop? naka-open pero walang tao eh. So yan, so sumisenyas kami sa loob. Okay. Hanap pa tayo ng iba. Yung ayan, so sa tabi ng money changer, yan kasi yung barbershop. So ito naman, pumunta na kami sa labas ulit ng D-Mall. So ito yung sa may parang may dito eh, di ba? Yung parang may lake sa harap niyang D-Mall. Ano ba yan? Lake ba yan? O pond o baha? So yan, so naglalakad lang kami dito sa paligid pero wala rin kami nahanap. Okay, so ito, bumalik kami ulit sa loob ng D-Mall at ayun na nga, sa bungad lang ng D-Mall, sa may entrance mismo, makikita mo yung Image Up Salon. So yan, hindi namin to napansin kanina pero buti na lang ito, open na sila. So yan, so pumasok na kami sa loob at ayun, may mga customer naman na pero marami ring available na barbero. So yan, so maglilista lang muna ako ng pangalan, then ready na tayo magpagupit. Alright. So ito, ni-ready ko lang yung camera. Tingnan natin kung okay dyan. Ayan, so ito yung upuan nila. Actually, medyo maganda yung upuan na to. Ayan, pawis-pawis muna. Punas muna tayo ng pawis. Dahil medyo mahaba-haba yung inikot namin sa labas kanina. And mainit. So ito naman, tapos na tayo magpagupit. And yan, babayad na tayo kay ate. 150 pesos. So nire-ready ko lang ang ating pangbayad kay ate.
Siguro isa tayo sa buhay naman ng customer nila. Ayun. So nakita nyo, 150. Nagabot din ako ng tip dyan kay Barbero, syempre, para maganda yung umaga niya. So yan. So sana everybody happy. Image up. Okay, so fast forward tayo. Dito na tayo, nakasakay na tayo sa e-trike papunta sa pier. Saan tayo sasakay ng boat pabalik ng Katiklan Island. So yan. Medyo na traffic. Actually may makikita ka dyan. Medyo na traffic kami dito papunta dun sa pier. Sabi ng driver, marami daw bumabiyahe or maraming pauwi. Niyang araw na yan mismo. So, yun. So, pag makita nyo yan, ayan, kita nyo. Medyo naghumihinto-hinto yung mga tricycle. Puro e-trike lang dito. Actually, puro e-trike lang. So, wala ka masyado makikita dito ibang kotse. Puro e-trike lang. So, yan. So, yan. Na-traffic na kami. Napot din kami siguro ng mga, kung tama yung tanda ko, mga 30 minutes. So, yan. So, ngayon, nandito naman na tayo sa Tambisaan Port. So, ito yung port sa kabilang side. Hindi ko alam kung ito yung ginagamit na port kapag ka, ano ba yung tawag doon? Yung habagat or something or yung maalon. So, yan. So, fast forward. Nandito naman na tayo sa Katiklan Port na. So, yan. So, parang puro ginagawa pa. Gulo-gulo pa dito. Wala pang bubong or any structure. So, yan. So, ganyan na rin dito dati. Ganyan pa rin ngayon. Hindi ko alam kung mga 2 years ago, ganyan na yan. 2 years after, ganyan pa rin. So, anyway, yan. So, lakad lang tayo papunta dyan sa tricycle area kung saan tayo sasakay ng tricycle papunta sa Katiklan Airport. So yan. So medyo struggle kasi lalo na kung nakatrolley ka kasi puro lupa. Hindi mo pwedeng pagulungin yung stroller mo.